Hello guys, ako nga po pala si Jake Sisminol, a registered criminologist, also ICSP, Certified Security Professional in my previous job. And graduate din ako ng Vici State University, Bacoor Campus. Sa mga nakakilala sa akin, maraming salamat po sa inyo. Our subject matter is all about court testimony guys. Yung court testimony, ito yung pinaka-last part guys, di ba? Meron, kung mapapansin nyo, yung mga ibang subject natin, we have evidence, we have procedure, criminal law, book 1, criminal law, book 2, di ba? Yung court testimony, ito yung pinakamaikling bahagi ng isang subject matter natin sa criminology guys. Kasi dito pinag-aaralan lang kung yung mga iba't ibang paraan kung paano ba mag-testify ang isang biktima o akusado o respondents natin dito sa kaso na to. Ito guys, dito sa court testimony, like I said, konti lang talaga makikita natin. Kaya hindi pa ako talaga nagpo-post sa inyo kasi naghanap talaga ako ng mga notes na pwedeng pagbasihan natin. Wala rin mabigay yung mga other prop natin kasi sabi nga nila yun nga, nanggaling na din kay Sir Clinton na konti lang kasing court testimony. Dapat nga sinama na to sa guys, kung ako pagbabasihan sa procedure. Kasi sa libro ko na criminal procedure, doon ko nakita yung mga notes ko na sa huling part siya. Kaya konti nga yung notes na nabigay ko sa inyo. Kasi itong court testimony, ito yung pinakamaikling bahagi. Ang nagbigay sa amin dito dati, nagturo sa amin ng court testimony guys, isang abogado talaga. Yung abogado na yun, hindi naman siya under sa atin kasi hindi siya related sa criminology, pero tinuruan niya kami itinuro niya sa amin yung mga iba't ibang procedure pagdating sa court testimony na tinatawag natin. Tinuro kasi may iba't ibang kaso kasi siyang pinapaharap sa amin, tapos yun yung ipipresent namin sa kanya, tapos itatestify namin sa kanya. Sayang nga kung meron tayong klase talaga na face-to-face class, pwede natin itong gawan ng senaryo. Kumbaga gagawin niya siya ng senaryo kung paano nga ba yung tamang procedure pagdating sa court. Okay guys? We go to our topics discussion night. And thank you sa mga nakikinig po sa akin. Maraming salamat sa inyo. Ayun guys, after this na makatapos ko lahat ng discussion natin, magbibigay ako sa inyo ng mga quizzes related sa court testimony natin. At yung iba, rumble question na dati sa mga previous subject nyo. At syempre, masasagutan nyo rin naman. Since konti lang din talaga makukuha ko pagdating sa court testimony ng mga question, magbibigay ako ng mga question talaga na under yung mga pinag-aaralan nyo ngayon, like the procedure, syempre court nyo na kayo, nandito na yung criminal procedure na tinatawag, yung evidence. Madali nyo na rin masagutan yun para magkaroon lang tayo ng maraming idea guys. Kaya magbibigay ako sa inyo ng maraming quizzes na pwede nyong basihan at ipunin nyo na guys kasi ito pwede nyo siyang magbasihan pagdating ng panahon, diba? Okay guys, we'll proceed. Yan. Court testimony. Court is an organ of government belonging to the judicial department officially assembled under the authority of law at the appropriate time, place for the administration of justice, through which the state enforces its sovereign rights and powers. The primary purpose of trial, whether in criminal or civil settings, is to determine the truth. Yan. Ang function doon ng court testimony natin guys ay mag-assemble ng truth kung ano ba talaga yung tama sa mali in either criminal or civil settings nito. Diba? Yung from the word itself, court testimony, we just need to testify in the court of law kung ano ba yung tama sa mali. Courts of tribunals refers to a branch of government established to administer the civil and criminal law. The term court is also applied to the international tribunals intended to grant for the resolution at law of controversies among the governments, namely the permanent courts of international justice established by the United Nations after the World War II. Yan. Bago na-establish international justice na tinatawag natin guys, ay natapos muna yung World War II o pangdaigdigan, digmaan sa buong mundo. At dito sa court testimony, pinag-aaralan daw natin dito ano ba yung mga controversies including the criminal and civil settings na tinatawag natin dito. Kaya, maghahalo-halo guys dito pagdating sa court testimony. Malalaman natin yung iba't ibang penalty na matetestify ng isang akusado, ng isang respondent sa isang kaso, di ba? Okay, we proceed guys. The more unusual general classification are court of records and courts not records, courts of superior jurisdiction and courts of inferior jurisdiction, trier courts and appellate courts and civil courts and criminal courts. Ito yung mga iba't ibang uri ng courts guys. Kung napag-aralan nyo na yung mga previous discussion nyo sa procedure and evidence, mas madali nyo siyang maintindihan. In courts of record, the proceedings are recorded entirely. No detailed record is made of the proceeding in courts not of record.
police and magistrate courts in the United States are nearly all cases not of record yan, guys. Lahat ng mga bagay, lahat ng nangyayari sa isang Korte Suprema o isang court proceeding, siyempre lahat yan detalyado, dapat may record, dapat walang pagkakamali. Because in trial, guys, pag nagkamali sila dito, the judge is magagalit si judge, but hindi nyo ginawa ng trabaho yung maayos nyo. Lalong-lalo na, guys, kung for the future police dito, another branch of government na papasok sa law enforcement, syempre kailangan maayos yung trabaho nyo bago nyo ibigay sa mas nakakataas. Okay? Court of Superior Jurisdiction, often referred to as higher courts or appellate courts, are generally those to which appeal are made from decision of courts of inferior jurisdiction referred to as lower courts, inferior courts, or trial courts. Medyo magulo, di ba? Sa Court of Jurisdiction naman, guys, dito, kung anong may hawak dito, guys, kung anong korte ang may hawak sa isang kaso, dapat meron tong tamang decision making. Hindi basta-basta mag-a-appeal ang isang kaso kung hindi pa natatapos to. For the example, guys, di ba? Sunod-sunod yan, the MTC, the RTC, the MTCC, MTCC, RTC, Court of Appeals, Supreme Court. Mayroon pa nga tayong Sharia Court, di ba? Para sa mga Muslim. Sandigan Bayan, para sa mga akusado ng taong mga gobyerno. Yan. Civil and criminal courts deals with cases arising from violation of the civil law and the criminal law, respectively. The judicial organs of military institution are called military courts yan. Kung sa civil and criminal courts, guys, may siyempre, kung ano yung may hawak o nakasasakupan nito within the jurisdiction of the area, sila yung hahawak sa kaso. Hindi naman pwedeng galing ka sa Batangas, tapos galing ka ng Cavite, hawak ng kaso mo ay galing sa Batangas, di ba? Kung saan nangyari yung isang kaso, o saan ninapila yung isang kaso, o niligyan ng complainant, kung saan lugar yun, doon talaga magbabase yung batas natin. Yung sa judicial organs, guys, sa military kasi, guys, may tinatawag tayong court martial, di ba? Yung court martial na yun, ito yung kapangyarihan ng korte pagdating sa mga military officer, guys. Ito yung mga sila yung nag-decision kung ano ba dapat parusa sa isang military officer na kasala sa batas, di ba? Kaya yan yung tinatawag nilang military courts. Court with a special limited jurisdiction are known by the names of those jurisdictions. For example, probate or surrogates courts are tribunals dealing with the probate or of wills, and the disposition of state military courts have jurisdiction over violation by military personnel, and admiralty courts have jurisdiction over cases arising from maritime contracts and from violation of maritime law. Yan. Dito, guys, pinag-uusapan dito yung mga limited jurisdiction ng isang Korte Suprema. Siyempre, kung meron nga tinatawag tayong korte ng military, tapos korte ng maritime, hindi kaagad pwedeng pamasukan to na isang Korte Suprema na walang basihan o sapat na batayan, di ba? Kasi meron silang mga sariling batas, guys, na sinusunod din. Kaya, iginagalang to ng ating mga Korte Suprema. Yan yung tinatawag nating limited jurisdiction. Kasi hindi nila pwedeng pasukin ito na walang sapat na dahilan. Kaya, yun. Kaya dapat, bago sila pumasok, magkaroon sila ng courtesy na tinatawag natin. Other courts are designated by the territorial limits of their jurisdiction. Included in this classification are the territorial and the state courts of the United States and the country courts of the U.S. and the Great Britain. Municipal courts are usually criminal courts. However, a number have restricted civil jurisdiction. Yan. Mga territorial limits natin, guys. Kung sa isang bansa, meron silang batas o meron silang pinagbabasihan kung anong ba yung mga dapat at di dapat gawin ng isang akusado o isang nagkasala sa batas, hindi nila pwedeng panghimasukan, di ba? Kung galing ka sa US at sa Pilipinas, kaya hindi naman pwedeng pasukan ka agad dito na ito, may kaso ka dito. So, syempre, magkakaroon ng coordination na tinatawag, guys. Kaya nga kinaklasify dito yung mga territorial unit ng isang bansa. Pero pwede yan, guys, di ba? Kung may kaso ka sa isang bansa, alam ko merong kaso, merong exception to the law na pwede talagang makasuhan ng isang akusado, lalo na kung international crime yung ginawa ng isang tao. The recognized existence of Asian courts implies a relatively high degree of social organization and the need of systematic adjudication of dispute on the basis of established custom and consciously formulated rules in social conduct. Yan, syempre guys, dapat magkaroon ng systematic adjudication o pagkaroon ng tamang final judgment sa isang kaso. Hindi naman the Asian courts, guys, yung tinatawag nating Asian court, yung mga unang Korte Suprema tinatawag natin. Siyempre, may high degree of social organization sila na tinatawag din dito yung
pinagbabasihan nila kung ano ba yung tama sa mali. Hindi naman sila pwedeng gumawa ng isang batas na walang tamang systematic way. Kaya yun, nagbase sila sa marami silang pinag-aralan bago gumawa ng isang batas na pagbabasihan ng mas nakakarami. Yan. Archaeologists and anthropologists have recognized the existence of law in simple societies over wide areas of Asia, Africa, and Europe. Courts were not as widespread among the Native Americans of North and South America. Yan guys. Dito, sa yung existing daw ng mga Korte Suprema o ng batas ay na maraming bansa ang nag-ano dito, like Asia, Africa, and Europe. Marami silang pinagbabasihan kung ano ba dapat na tamang batas na pwede nilang sundin. Dito guys ay yung pinag-aaralan natin, yung history pa lang to. History ng court nito. Konti lang din naman kasi to kaya mas madaling mas maintindihan. Primitive courts form a part of complex social structure in which administrative, judicial, and religious function were combined. These courts were held in the open or religious temples and more often than not judge or magistrate were priests. Those who attended were recognized as part of the court whether or not they had an immediate interest in the proceeding consisted in the large part of ritual intended to secure the redress of grievance presented by individual against other individuals. Yan. Yung primitive courts guys, ito yung primitive courts na tinatawag natin, ito yung mga dating Korte Suprema guys. Pero dito sa Korte Suprema, di ba guys, ngayon sa panahon natin ngayon, ang umahatol at nagbibigay ng tamang judgment ay judge o isang abogado. Pero dito guys, sa unang panahon, ay naniniwala sila sa isang religious belief guys, di ba? Kung napag-aralan nyo sa correctional administration for institution or non-institution guys, di ba? May iba't ibang uri ng penalty na tinatawag na pinagbabasihan. Iba't iba rin ang gumagawa nito at iba-iba rin yung paraan nila kung paano nila ito parusahan, di ba? May mga ordeal tayo. Dito guys, sa primitive courts, ang umahatol ay isang pari guys, isang priest. Dito inahatulan niya, pinagtitimbang niya kung ano ba yung tama, kung paano ba papasurasaan, kung ano ba yung mga proceedings na dapat gawin para masiayos yung pagbibigay ng tamang hustisya sa isang tao. Okay guys? In the highly developed civilization of antiquity, particularly those of Assyria and Egypt, judicial and executive function were undifferentiated and were centralized in monarch as head of state. Dito guys, dito ang sinusunod nila na batas ay yung mga monarch o yung mga royal blood na tinatawag natin guys. Dito sila sumusunod. Dito yung pinagbabasihan nila kung ano yung judicial and executive power ng isang bansa. Marami naman ganyan guys, di ba? Like Britain, hari at reyna ang sinusunod nila pagdating sa batas. Insight into the organization and function of Babylonian courts of the 18th century BC was obtained when the Asian legal document known as the Code of Hammurabi was discovered in 20th centuries. Yan guys. Dito sa 20th century, yung pinagbabasehan na tinatawag natin Code of Hammurabi, device, the oldest code of yung pinakamatandang batas sa buong mundo. Yan daw yung pinagbabasehan nila. Before Christ pa yan, 18th century guys. Dito sila nagbabase sa Code of Hammurabi. Pero give lang idea guys. Ang sabi nila, Code of Hammurabi daw yung pinakamatanda. Pero meron pang isang matanda na lamang daw ng 100 taon kay Code of Hammurabi. Yun yung tinatawag nating Sumerian Code guys. Sumerian Code? Search nyo guys. Correct me if I'm wrong. In the judicial system of ancient Athens, distinctive feature introduced by the lawgivers Solon in the 6th century BC was the right of aggregate litigants to appeal the decision of magistrate to the people of Athens, assembled as Heleia, public assembly. Ito guys, binibigyan ng pagkakataon isang grupo o isang mamamayan na mag-assemble sila para masaksihan ng mas nakakarami at magkaroon ng tinatawag natin na apela, di ba? Dito hindi nila pinapabayaan. Ito yung klase ng judicial system nila, yung panahon ng Athens guys. Iba't ibang uri ng lawmaker ang ginagawa nila dito. Iba't iba rin ang nagpaparusa guys. Depende yan. Depende rin yan sa desisyon ng magistrate. Pero, kaya nga nagkaroon ng public assembly para malaman yung sipansya ng isang tao, mga tao dito sa lugar nila. Kaya, mas maganda to kasi nalalaman nila kung susundin ba nila yung maraming tao, pagbabasehan nila dito para hindi naman magkaroon ng